ito sa about sa kaibigan ko na katrabaho ko. Sobrang ano na, karoon ng problema. Sunod-sunod sa buhay niya. Sa trabaho, sa negosyo. Tapos meron siya nabilhan daw ng walis doon sa isang badyaw, buntis na badyaw. Sinabihan siya daw na, Kuya, huwag kang magagalit ha, kasi meron akong nakita sa iyo na aninong itim na sumusunod sa iyo. So after noon, after ng ilang araw, sunod-sunod talaga ang ano. So tumatawag siya sa akin, halos mangiyak-ngiyak niya. Pinayahan ko, sabi ko, pre, magumpisal ka, magsimba ka. So ginawa niya. Tumawag ulit sa akin, sabi niya, pre, gumaan ang pakiramdam ko. Nakatulog ako ng maayos. Tapos ngayon, nakarang araw, sabi niya, pre, nakarecover na ako. Maraming salamat. So ano kayang pwedeng gawin doon sa black anino na yung sumusunod sa kanya? Well, malinaw naman yang sinasabi sa unang Pedro Kapitulo 5:8. Bro Angel, pakibasa Bro Angel. Unang Pedro 5:8. At ipatuloy na lang sa 9. Umanda kayo't magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leyong umaatumal at aali-aligid na humahanap ng masisila. So, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig, ang salita ng Diyos. Okay, salamat Bro Angel. So, malinaw. Noon na, nasa paligid, nag-aaligid sa atin ang kalaban. Kaya, yung badyaw, open ang kaniyang psychic ability. Nakita niya yung shadow. Ang yung shadow na yan ay ang demonyo. Pagkatapos na sinabi ng badyaw na nasa sumusunod sa iyo, yun sunod-sunod na ang tinatawag na extraordinary demonic oppression. Bakit? Ibig sabihin, may opening sa kanyang buhay. Kaya natamaan siya. At maganda yung pagtanggap niya sa sakramento ng simbahan. Kaya yun ang naramdaman niya. Pero sana hindi lang isang bisis, gawin na niya iyon na kung maari monthly at huwag kalimutang magsamba talaga every linggo dahil naramdaman na niya kung tandaan natin yung sinabi mo, hindi na niya talaga maunawaan yung atake sa kanyang buhay. Kung naramdaman niya yan, ay actual grace yan na ipinadala ng Diyos na kung naka-experience ka ng ganyan, na halos di mo na maunawaan ang atake sa buhay extraordinary, ano pa kaya pag maimpyerno? Kaya, dapat monthly confession, rosary together with the family, every night, and then, simba sa buong pamilya talaga sa bawat linggo. Yan po kapatid. Okay po, maraming